Hello guys, kakarating ko lang. Galing ako nag-DoorDash. And then, kanina din, nag-duty ako kumuha lang ako ng supplies para next week. And then, nag-replace kami ng vacuum. Nasira kasi yung vacuum namin eh. So, pumunta kami, kasama ko yung owner ng company namin. Kasi yung kumpanya ko na pinagtatrabahuan ngayon, dalawa kasi yung may-ari. So, may kwento ako sa inyo. Natutuwa ako eh. Kasi, nagustuhan nila yung ano ko, nagustuhan nila yung performance ko. Siyempre, pag bago ka pa, di ba, magpapasiklab ka. Pag bago ka pa, siyempre, gagawin mo yung lahat, magkayang-hayang, para lang makuha ni mo ang ilang loob, di ba? Kasi you have to build trust, you have to build everything. Pero kanina, ay kahapon, yung nilinisan namin ng third house, may complaint sa amin kasi naadami na siya mga gipicture ng mga minors lang na mga nagmay na nakaligtaan. Pero actually guys, dito sa ako na sala. Pero still sa ako lagi ako ma-blame. Ako may nag-handle. So, yung mali ko lang, pag ano man good, pag nagaling, uh, recurring or returning customers na every 2 times na yun na bumalik. Nung una daw kasi ng pagpalinis nun, may complain. Tapos pangalawa kami, may complain uli na mga ginagmay lang. Pero syempre, matouch ka pa rin kasi ikaw yung nag-handle, di ba? Pero okay na naman sa may-ari. In-explain ko naman lahat and I take the full responsibility kung ano mang mangyari. Sabi ko, kung gusto niya, i-retouch namin. Kung gusto niya, bigyan namin siya ng malaking discount para trabahuin namin uli, para masatisfy lang talaga yung minsan kasi yung expectation ng customers, ano talaga, or client, we call it client, ano talaga mataas. So, sa cleanliness dito, kailangan professionally done, and then talagang malinis talaga. So, i-share ko lang sa inyo guys, kasi sabi na may-ari sa akin, kasi yung mga trabahante kasi namin lahat, mga admin, mga call center namin, wala kaming office dito. Remote lahat yung mga trabahante namin. So, every time na yung customer manawag for booking, everything, payment, sa mga transactions namin lahat, taga Pilipinas yung mga workers namin lahat. So, mga 5 sila na nasa Pilipinas na nagtrabaho diha remotely. So, dati akala ko kasi na ano eh, na nasa Canada lang sila. Pero, wala, nasa Pilipinas sila. So, dagko sila og rate. Anyway, sabi niya, yung mga feedback lahat ng mga call centers, kasi kami yung nag-communicate every day, every now and then, pag may mga customers kami, lahat ng concern, sa kami, sila yung kami, kumbaga kami yung nagko-communicate. Sila yung nag-communicate sa customer, then sa customer sila, then sila sa amin. So, batuhan kami lagi ng mga information. Pag may mga customer kami, monitor nila yung time in namin, time out, monitor nila kami lahat. So imagine, nasa Pilipinas, di ba? So magagaling talaga yung mga Pinoy. And then sabi ng feedback kasi ng mga customer service with regards sa akin, it's positive lahat. So sabi ko naman sa owner, syempre mga Pilipino yan, syempre Pilipino kami, nagkakaintindihan kami. Ano na lang natutuwa ako, sabi niya sa akin na, we will mga few years from now, magbi-build up kami ng mga teams and then ako daw, sa ngayon kasi naglilinis ako, diba? Sabi niya, then ikaw na yung mag-handles ng mga teams, hindi ka na maglilinis. Parang na-shock ako, pero hindi, parang still ano pa rin ako, grounded pa rin ako na kahit na ganun, hindi ko iisipin na ganun. Hindi, gagawin ko lang yung trabaho ko, diba? Pero nakakatuwa kasi honor kasi sila eh. Tsaka top 5 na kami dito sa Canada, dito kasi sa Canada, sa Calgary, ang daming mga cleaning companies. Pero kami yung top 5, isa na bilong sa top 5 na best cleaning company. So, si imagine. And then, yun, kasi alam nila na natanong ako na nag-handle ako ng tao. Siyempre, sinabi ko sa Pilipinas, oo, more than 15 people yung ina-handle ko, di ba, sa Bounty Agro, sa Chooks to Go. Ang dami kong ina-handle ng mga tao. Sa Pepsi Cola, ang dami ko ring ina-handle ng tao. So, alam ko yung pag-handle. Sabi ko lang, Filipino usually yung ina-handle ko, hindi other lahi. Ngayon kasi guys, medyo nag-a-adjust ako kasi yung culture. Pero lagi kong sinasabi sa kanila na we have differences. Magkaiba yung lahi natin, magkaiba ugali, magkaiba tayo lahat. Pero isa lang yung norm natin, isa lang yung goal natin na
ma-deliver nato ang atong serbisyo sa maayos kasi mao na target sa company. See? Kaya nabilib sa ako siya. So ingana lang magpapabili pa at so well anyway, importante lang naman is buhaton lang nimo ang imong trabaho, di ba? Pero kapoy po di pressure din mi lalong-lalo na sa may mga targets kasi kami sa Balay, dapat 5 hours lang kami. So kailangan monitor ko sila apat kami, monitor ko yung tatlo na dapat ma-hit namin yung oras kasi yung expectation ng customer kung 5 hours dapat mo na ilang bayaran. So mo question sila pag syempre perminti sila pa ulit-ulit recurring, meaning to say expected na nila na 5 hours every clean. Minsan kasi nagdidepende din kung malinis talaga yung bahay, kaya namin yan. Pero pag medyo marumi, syempre mag-exert kami ng time. Minsan mga customer hindi papayag dapat ganito lang. So pressure din siya. So yun lang, ihangar na ako istorya. Bye bye.